po mga kapatid. Salamat po sa ating pong Panginoon na tayo ay binigyan niya ng napakalaking pribilehiyo at oportunidad na tayo po ay makasamba po muli sa araw pong ito. Muli po ay magandang umaga rin po sa ating mga kapatiran na nasa kanila pong mga tahanan. Happy Lord's Day po sa inyo. Tayo po ay magsisimula na. Let's all stand up. At tayo po muna ay mag-aawitan. Ang una po nating aawitin ay purihin siya, purihin siya. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Purihin siya, si Kristong tagapagligtas. Lupa, umawit ka ng pagliyak. Batiin mo siyang haring sakdaldilag. Ibigay mo sa kanya ang lakas. Siya ang bantay mo sa lahat ng oras. Sa bisig niya tayo'y nawak. Purihin siya ay awitin. Purihin siya ng buong pagdiliw. Purihin siya, si Jesus na ring tapat. Sa sala tayo ay iniligtas. Siya'y bato, pag-asa natin maningas. Batiin siyang sakos nagliwanag. Purihin mo siyang nagpasan nitong hirap. Pag-ibig niya sa atin matingkad. Purihin siya, pag-ibig niya'y ayawitin. Purihin siya ng buong paggiliw. Purihin siya, si Jesus na ating buhay. Purihin natin siyang walang hanggang. Siya'y haring mag-aari kailanman. Putungan siya ninyong kanyang hirang. Si Kristo'y dumarating antabayanan. Nasa kanya ang kalwalhatian. Purihin siya, pag-ibig ay awitin. Purihin siya ng buong pag-ibig. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kaming lumalapit po sa inyo at lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Muli po, Panginoon, salamat sa pagbigay niyo po sa amin ng panibagong buhay. Salamat sa panibagong napakagandang panahon. Salamat na binigyan niyo rin po kami ng panibagong kalakasan po ngayon sa aming pong katawan upang maparito, Panginoon, para sambahin po kayo at purihin. Salamat, Panginoon, sa napakalaking pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin ngayon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, bilang pong aming pasasalamat sa iyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng tamang motibo, tamang puso, dalisay na puso para luwalatin at sambahin po kami, Panginoon. At sana po, Panginoon, pagpalain niyo po muli kami at muli niyo po nawang imit, Ama, yung aming mga pangangailangan spiritual mula po sa inyong banal na salita. At gabayan niyo po nawa ang bawat isa sa amin ng banal na spirito, lalong-lalo na po ang pangangaral po ng banal na salita po ninyo at gabayan niyo rin po nawa ang aming pastor sa kanya pong pangangaral sa amin. Nawa ay mabigyan lamang namin kayo ng kapurihan, hindi po ang aming mga sarili,
Nawa po ang dakilang pangalan niyo po ang maitaas sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli po tayong aawit. Si Kristo ang sandigan ko. Yan po ang ating sunod na aawitin. Alam niyo po, wala na po tayong dapat puntahan lagi or wala po tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoon because siya ang ating sandigan. Awitin po natin ito. Ready, sing! Ang aking pag-asa'y lubos na nakasalig kay Jesus at ang dugo niyang dumanak sa aking salay panghugas. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kahit danasin ko'y hirap, biyaya niya'y laging sapat. Pag lumagsa ang pagsubok, ang tatawag ay si Jesus. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Kung puso ko'y nalulumbay, siya ang aking kaaliwan at pag ako'y nalulumo, pangako niya'y pag-asa ko. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Pag trumpeta'y hinipan na at pagdating niya ang badya, tayo nawa'y masumpungang kabanalan niya ang taglay. Si Kristo ang sandigan ko, siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin ko na po si Pastor para po sa ilang mga announcements po. Okay, magandang umaga sa inyong lahat at salamat at nagkita-kita tayo ngayong umaga. Well, with heavy heart, ang isa pong nakalulungkot this week ay pumanaw po yung nanay ni Brother Rene Cipriano, no? Si Nanay Karing, which is a member of our church and also part of Marikina Valley. Nandun pa tayo sa kabila. Sa akin pong pagkakaalam, siya po'y nakalagak dito sa St. Peter Kogyo. No, kung magagawa niyo makabisita kay Brother Rene sa St. Peter Kogyo, I would encourage the church to visit him at extend ang ating pakikiramay as a church and as a church family also. And also, kindly pray for Sister Ami Gregorio, no? Yung asawa ni Kuya Noy, Deacon Noy, na heard yesterday that she's having some tests at meron po siyang COVID, no, as this time. So hindi ko alam paano gamutan ang ginagawa sa kanya. So isama po natin siya sa panalangin at ako'y naniniwala na may biyaya ang Diyos para pagilingin ang kanyang katawang lupa. Ganun din, no? Yung iba nating mga kapatiran, panalangin din natin. At somehow the church is open and we are free to worship. Kahit naman di tayo free to worship, nag-worship tayo. And I hope and pray that panalangin natin ang muling kasiglahan ng pagdalo ng mga kapatiran para makapanambahan sila sa Diyos. So yun lamang, no, ang ating panalangin. Pray for Brother Rene
sama natin, no? Dahil si Rene nag-iisang anak lang. Kaya I hope as a church somehow extend our sympathy to him and greet and our tawag dito pakikiramay, no, sa kanya. So mamaya after service I will go there sa St. Peter para ipabot ang ating pakikiramay sa kanya sa church. Okay? So kung alam niyo po yung lugar, ay pwedeng dumiretso na rin kayo doon para mabisita natin at matanong din natin kung ano bang maitutulong natin sa kanya, no, sa mga panahong ito. Okay? So, yun lamang po announcement natin. Hilingin ko po si Brother Mark na magpaawit uli. Anong ba awit? Pagbati. Okay. Pagbati tayo. Tumayo po tayong lahat. So stand up, awitin po natin ito. Psalm 89:1. I will sing of the mercies of the Lord forever. Okay, awitin po natin. Ready, sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Amen. Remain standing at tawagin ko po si Brother Paul para po pangunahan tayo sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Dako po tayo sa pagbabasa po ng salita po ng Panginoon. At dito po tayo sa aklat ng Taga-Roma, Kabanata 13, at sa mga talata pong 8 hanggang 14. Basahin po natin ang salitan at sa huling bahagi po sa talata 14 po sabay-sabay po tayo. Taga-Roma, Kabanata 13, talata 8, ganito pang sabi, huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Verse 9 po. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksi na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Verse 14 po, sabay-sabay po tayo. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Purihin po ang pagbabasa po ng salita po natin, Panginoon. Manalangin po muna tayo mga minamahal. Let us pray. Mahabaging Diyos naming nasa langit, amang makapangyarihan sa lahat, amang mapagtagumpay, amang nagbigay ng pribileyo sa amin na ibinilang kami na iyong mga anak sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa umagang ito.
Salamat sa pribileyo at pagkakataon na kami ay makapananambahan sa iyo. Sama-sama, Panginoon, na nagpupuri. Sama-sama, Panginoon, na nagwawalhati ng iyong pangalan. Aman, dalangin po namin sa umagang ito, kasama ng mga kapatid sa pananampalataya, ay bigyan mo, Panginoon, ng kaaliwan ang kapatid na si Brother Rene sa gitna ng kalungkutan na pumanaw ang kanyang ina na si Nanay Karing. And I pray for him, O God. Encourage him with your word and through the Holy Spirit of God in his life. Ganon din kami, Panginoon, bilang bahagi ng katawan, tulungan mo kami makapagpaabot man lang ng pakikiramay at pakikidalamhati sa Kanya. Sa gitna ng pandemic, Panginoon, alam namin magagawa pa rin namin ang mga tungkulin naming Kristiyano sa aming kapwa. Ama, ganun din dalangin ko si Ate Ami na sa mga oras nito may karamdaman, and I pray for her na malapatan ng tamang lunas ang kanyang dinadalang sakit sa mga oras nito. Dalangin ko siya, Panginoon. Tulungan mo rin po yung iba naming mga kapatiran na sa mga oras nito ay may dinadalang suliranin sa buhay, at ang dalangin ko ay tugunin mo sila sa ayon sa iyong kalooban. Ganon din, Panginoon, na tulungan mo kami na bilang isang iglesia magawa namin ang iyong kalooban, sumunod kami sa iyo, mag-anyaya kami sa aming buhay, Panginoon, ng iyong pagpapala. Dahil sa buong puso namin at hangad namin makapagbigay ng kaluguran sa aming buhay sa iyong harapan. Patnubayan mo kami sa aming oras ng pagsamba, Panginoon, at dalangin ko, Panginoon, makapaghatid kami ng kapurihan sa iyo, Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, sa gawain ng pagsambang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga minamahal. Okay. So umaga pong ito, sa paksa nating Pamumuhay Kristiyano series sa Aklat ng Roman, tatalakayin po natin ang Kristiyano at ang pamahalaan. No? Ang Kristiyano at ang pamahalaan. O yung tinatawag nating gobyerno na meron tayo ngayon, mga minamahal. Okay. Basahin po muna natin yung talata, no? Romans chapter 13 at ang hanggang verse 7. Sabi po rito, ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakatataas na kapamahalaan, sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula sa Diyos. Ang mga kapamahalang iyon ay itinakda ng Diyos. Kaya nga, ang sino mang sumasalungat sa kapamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos. Ang mga tumatanggi ay makatatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ito'y sapagkat ang mga namumuno ay hindi nagbibigay takot sa mga gumagawa ng mabuti, kundi sa mga gumagawa ng masama. Hindi mo ba ninais na matakot sa pamahalaan? Gumawa ka ng mabuti at ang kapamahalaan ang pupuri sa iyo. Ito'y sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos para sa iyong kabutihan. Ngunit kung ginagawa mo ay ang masama, matakot ka dahil hindi siya nagdadala ng tabak nang walang kahihinatnan, sapagkat siya ay tatanggap ng tagapaglingkod. Siya ay tagapaglingkod ng Diyos na isang tagapagiganti upang magdala ng puot sa gumagawa ng masasama. Kaya nga, magpasakop ka hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa budhi. Ito ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang mga kapamahalaan ay mga natatanging tagapaglingkod ng Diyos na nakatalaga sa gawain ito. Ibigay sa bawat isa ang anumang dapat niyang tanggapin. Kung ang dapat ibigay ay buwis para sa nakakasakop, magbigay ng buwis na iyon. Kung buwis sa sariling pamahalaan, ibigay ang buwis na ito. Kung ang dapat mong ibigay ay takot, dapat ka magdalang takot. Kung ito'y karangalan, magbigay ka ng karangalan. Okay. So sa paksa po nating tatalakayin ngayon, nais kong makita ninyo, ang Biblia ay nagbibigay ng mahalagang turo patungkol sa role ng tinatawag nating pamahalaan sa buhay ng mamamayan nito, lalo-lalo na sa ating mga Kristiyano, no?
At tandaan natin ang ating Panginoon Kristo during that time ay sakop din ng isang pamahalaan. At ang nakakasakop sa kanya yung tinatawag nating gobyerno ng mga Romano. Bagamat may religious government din sila during that time, which is the Judaism, pero makikita natin, ang Old Testament kasi, ang form ng government nila noon, bago magkaroon ng monarchy, is theocratic form of government. Okay? God ruled the people of God through prophets and judges during that time. Nung magkaroon ng monarchy, of course, ang Diyos ay naghahari sa mga mamamayang Israel sa pamagitan ng mga hari nung panahon ng monarchy. Hanggang sa dumating yung mga panahon na sila ay nadalang bihag. At ang namumuno sa kanila ay mga bansang nakasasakop sa kanila na nagtalaga rin naman, no? Ng mga namumuyo sa kanya-kanyang probinsya ng kapanahonan na yon, katulad ng province of Judea, na mayroong mga patakaran na dapat silang sundin at gawin. Ang unang makikita natin na mababasa sa sinabi ni Apostol Pablo dito sa serya ng pamumuhay Kristiyano ay yung tinatawag na pagpapasakop sa pamahalaan. Sabi rito sa Roma 13, talatang 1, ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakatataas na kapamahalaan, regardless of what, no? Dahil alam naman natin, iba-ibang uri ng pamahalaan na meron ng buong mundo ngayon. Merong dictatorial, merong masasabi nating religious, katulad sa Saudi Arabia, no? Ang sinusunod nila yung Sharia law, yung batas sa Islam. Dati ina-apply yan sa Afghanistan. Merong democratic form of government, merong parliamentary form of government. So iba-ibang form of government ang meron ng may monarchy sa mga African nation, may mga monarchy pa sila eh. May mga haring naghahari sa kanila. So nais kong sabihin sa inyo na bagamat iba-ibang pamahalaan yan, ang Diyos ay nag-utos sa iba-ibang mga mananampalataya na sakop ng iba-ibang pamahalaan, whether communist government yan, whether yan ay parliamentary, democratic, whether ang form dyan yung tinatawag na theocratic na ginagawa nila na maaari ang pinasusunod nila ang tao sa pamagitan ng kanilang religious book. Still, ang utos ng Diyos ay magpasakop dito. Ang bawat isa ay dapat magpasakop sa nakatataas na kapamahalaan sapagkat walang kapamahalaan maliban doon sa nagmula ng Diyos. Ang mga kapamahalang iyon ay itinakda ng Diyos. So ibig sabihin, sa talatang ito may dalawang bagay tayong nais makita, na ang pamahalaan ay mula sa Diyos. Siya ang nagtatag dito. Anong uri man ng pamahalaan meron ang isang bansa. Pangalawa, ang pamahalaan ay itinakda ng Diyos. Itinakda ito ng Diyos bilang deterrent to evil, no? Kumbaga, God ordained it para sa ikabubuti ng kanyang mamamayan at tagapigil ng kasamaan. Ano mang uri ng gobyerno yan. Okay? At kahit nga sabihin mo, communist country, kung sa China, mahigpit din ang kanilang batas doon sa pagsugpo sa korupsyon, pagsugpo sa prostitusyon, pagsugpo sa drug problem ng isang communist country. And yet sasabihin mo, ang bansa naman na yan, hindi kumikilala na may kinikilalang Diyos. And yet may pamahalaan sila, no? At yung pamahalaan na yan, anong klase man yan, Diyos ang nagtatagdaan. Dito, inutusan tayo magpasakop. Yung salitang magpasakop dito, ang idea lang ginamit rito yung isang sundalo na may absolute surrender sa kanyang superior officer. Okay? At makikita natin gano'n yung pagkakagamit upang itong mga namamahala sa atin, maaring sa gobyerno at sa mga pamamahalang itinatag ng Diyos dito sa lupa, magpasakop tayo. Tignan natin sa Titus 3:1 and 2. Muli sinabi ni Apostol Pablo, ipaalala mo na sila ay magpasakop sa mga pinuno at sa mga may kapamahalaan, maging masunurin at maging handa sa paggawa ng mabuti. Ipaalala mo rin na sa kanila na huwag silang manlait sa kanino man, dapat din silang maging mapayapa, mahinaho, nagpapakita ng kababaan loob sa lahat ng mga
tao. Ngayon, ang Diyos ay nagtaguyod ng 4 na pamamahala. At itong 4 na pamamahalang ito ay unang-una ang gobyerno sa kanyang mamayan, ang iglesia sa mga mananampalataya, ang mga magulang sa pamilya, at ang mga namumuno sa ating pinagtatrabahuhan o eskwelahan. No? Ang nilagay ko rito, iglesia sa mga mananampalataya, kasi may mga mananampalataya mukhang hindi naniniwala na ang iglesia ay itinakda ng Diyos dito sa lupa na kung saan si Kristo ang ulo ng iglesia, na siyang mamamahala sa buhay ng mga Kristiyano. Of course, under the authority of God Himself. Now, nais kong makita ninyo na ito yung itinaguyod, no? Na maaari sa ating buhay bilang isang Kristiyano, nararanasan natin to, no? Yung gobyerno sa kanyang mamayan, ang iglesia sa mga mananampalataya, ang mga magulang sa pamilya, at mga namumuno sa ating pinagtatrabahuan or eskwelahan. Now, kailan maaring sumuway? Sa Biblia ba makakita tayo ng mga pagsuway na ginagawa ng tao sa pamahalaan or sa mga namamahala sa kanila? Yes. Ang isang anak ba pwedeng sumuway sa kanyang magulang kung mayroong pinagagawang mali ang magulang sa anak? Ang isang mamayan ba ay pwedeng sumuway sa gobyerno kung alam niyang nakikita niya na ang ginagawa ng gobyerno ay isang bagay na sumasalungat sa nais ng Diyos para sa kanya? Ang isang nagtatrabaho ba ay pwedeng sumuway doon sa nagpapatrabaho sa kanya kung may ipinagagawa sa kanya na hindi marapat? Well, kailan maaaring sumuway? Kapag ang pamamahala ay nagpapahayag ng pagsuway natin sa pinakamataas na kapamahalaan. Ito'y sa Diyos na nahayag sa kanyang salita. Okay? Sa Biblia, makakita tayo ng mga ganyan, katulad ng nangyari rito sa Exodus 1, verse 17. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. So dito makikita natin na yung mga hilot, midwives during that time, ang utos sa kanila, patayin ang mga batang lalaki. Ngunit hindi nila ginawa ito sapagkat alam nila na mali ito at ito'y pagpatay. At ito yung mga hilot na Hudyo, no? Natakot sila sa Diyos at hindi nila ito ginawa. Hebrews 11:23. Sa pamagitan ng pananampalataya, si Moises, pagkapanganak sa kanya, tinago ng kanyang mga magulang sa loob ng 3 buwan sapagkat nakita nilang siya ay magandang bata at hindi sila natakot sa batas na iniutos ng hari. So dito yung mga magulang ni Moses, no? Syempre, lalaki to si Moses, dapat itinatapon to sa Nile River para kainin na lang ng buhaya at mamatay, pero hindi yung ginawa ng mga magulang ni Moses, bagkots, hindi nila sinunod ang utos ng hari. Daniel Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 18. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung sakali mang hindi dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa inyo, sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa ribultong ginto na iyong pinatayo. At alam natin ano nangyari diyan. Tinapon sila sa hurnong apoy, pero pinoprotektahan sila ng Diyos. Kay Daniel naman, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. Kaya niligdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. Ano yung pagbabawal manalangin sa loob ng 30 days. Nang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem at siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw na nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Nang magkagayon, verse 11, di verse 9 ha, na magkagayon, nagkaisang dumating ang mga lalaking ito at natagpuan si Daniel na nananalangin at sumasamo
sa kanyang Diyos. So dito makikita natin, hindi sinunod ni Daniel yung utos patungkol sa hindi pananalangin sa Diyos. Wala nga kasi silang makita kay Daniel na kapintasan, pero may makikita sila kay Daniel sa kanyang matapat na pagsunod sa Diyos. Gawa Kapitulo 4:19. Ngunit sina Pedro at Juan ay sumagot at sinabi sa kanila, kung magiging matuwid sa harapan ng Diyos na pakinggan namin kayo, nang higit kaysa Diyos, kayo ang humatol. Kasi may pagbabawal din na ginagawa rito. Pinagbabawalan silang mangaral ng salita ng Diyos o ipangaral sa Jesucristo sa mga tao. Gawa 5:29. Si Pedro at ang mga apostol ay sumagot at sinabi, kinakailangan namin sundin ng Diyos kaysa ang mga tao. So makikita natin mga kapatid, na ang isang Kristiyano ay pwedeng sumuway sa pamahalaan kung alam nakikita niya na ang mga paghahadlang na ginagawa ay may kinalaman, no, sa pagpigil niya para sumamba sa Diyos. Ako namumroblema minsan, no? Kasi sa nakikita ko hindi lamang rito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, talagang mahigpit ang pagbabawal para manambahan sa church. Pero yung mga restaurant bukas na, minsan siksikan sa bus, minsan sa pilahan sa bakunahan, talagang siksikan din. Minsan sa pagtanggap ng pera, siksikan din. Pumipila pa tayong mga Kristiyano doon para makakuha ng ayuda. Pero pagdating sa simbahan, maluwang na maluwang tayo rito, ayaw natin magsimba. Yun ang nakakalungkot. Hindi ko alam kung kinatamaran na ng mga miyembro natin sumimba. Hindi ko alam kung, of course, understandable, kung may comorbidity ka, at kung senior citizen ka, at sa tingin mo, hindi makakabuti sa iyo ang makapanambahan, at mananatili ka lang sa bahay, go ahead. It is between you and God. Okay? Mapa sa bahay ka kasi, at mapa dito ka sa church, kung magkakasakit ka. Unless you are not, what you call this, observing proper health protocol. No? Kasi may health protocol naman tayong sinusunod eh. Okay? May spacing tayo, may face mask tayo, may face shield tayo, malinis ang church natin, meron tayong air purifier, and so on and so forth. So far, kung may bata nga dumadalo rito, hanggang ngayon, hindi nagkakasakit yung bata na yun. Okay? And yet tayo, mukhang binalot na tayo ng takot. Yung mga teenager natin, ang lalakas ng katawan. Kung makapag-bike, talagang nakakapunta pa ng mga murong. Pagdating ng church, hindi makapunta. No? Ang lalakas ng katawan ito. Ipi-Facebook pa nila yung talagang mga anlalayo ng inabot nila sa pagbibisikleta, pero pagdating sa simbahan, abay napakalapit naman ito. Hindi naman tayo maghahalikan dito, hindi tayo magbebeso-beso. Actually, balot na balot pa mukha natin. At yun ang nakikita ko, no? Sa nakikita ko minsan sa gobyerno, buksan na ang lahat, pero pagdating sa simbahan, abay huwag kayo magsisimba. Mga kapatid, sa Quiapo, bukas na. Yung mga tao, nasa labas ng Quiapo Church, nakapila roon, nananalangin. Gustong makapasok doon sa loob ng kanilang simbahan. Pero tayong mga Kristiyano, alam natin totoo yung Diyos na sinasamba natin, abay gigising tayo alas 12. Kasi linggo No? Tapos hindi tayo magsisimba. Well, baguhin natin yan. Huwag tayong mag-imbita ng hatol ng Diyos. Sa church natin, maging sa buhay natin. I tell you, ako nalulungkot. Kasi marami akong kaibigang pastor, kakilalang pastor, malalaki ang church. Nagkasakit, namatay. Nalulungkot ako para sa church nila. Kasi wala silang pastor ngayon, maaring isa sa burden nila, yung sino kayang papalit na pastor sa aming church. Mahirap yon, no? Nakakalungkot. Na naiisip ko, itong mga church nito, talagang yung mga pastor, may mga magagandang plano para sa church nila sa inaarap. Kaya nga lang tinamaan ng COVID, nagkasakit ng malubha, namatay. Yung iba nasa ospital pa ngayon, nagpapagaling pa Yung iba nakalabas na ng ospital. But what I'm trying to say, mga kapatid, hanggat hindi tayo nasa bingit ng kamatayan, no? At kinakailangan natin magtipon at sumamba sa Panginoong Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Dahil tandaan natin, darating talaga ang panahon na ang mga tao magsasawa na pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos.
At kapag dumating yung panahon na yun, sana wala na tayo rito, na-rapture na tayo. Ang tao talaga, okay, hindi na mamahalin ang totoong Diyos. Maari, magkakaroon na lang na pagsamba noon para ma-entertain sila, or para na lamang mapakinggan nila yung gusto nilang mapakinggan, hindi yung katotohanan. Roma Kapitulo 13, talatang 2. Ang pagsalungat sa pamahalaan ay pagsuway sa Diyos na nagtatag dito. Sabi rito sa verse 2. Kaya nga, ang sino mang sumasalungat sa pamahalaan ay tumatanggi sa batas na mula sa Diyos. Ang mga tumatanggi na makakatanggap ng kahatulan sa kanyang sarili. Roma 13:3. Ito'y sapagkat ang mga namumuno ay hindi nagbibigay takot sa mga gumagawa ng mabuti, kundi sa mga gumagawa ng masama. Hindi mo ba ninanais na matakot sa pamamahala, gumawa ka ng mabuti, at ang kapamahalaan ang pupuri sa iyo? Verse 4. Ito'y sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Ngunit kung ginagawa mo ang masama, matakot ka dahil hindi siya nagdadala ng tabak ng walang kahinatnan, sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos, isang tagapaghiganti upang magdala ng puot sa gumagawa ng masasama. Now, may dalawang bagay akong nais makita ninyo. Ang pamahalaan ay tagapaglingkod ng Diyos sa kabutihan. Ibig sabihin, anumang uri ng gobyerno ang meron tayo. Okay? Sa buong mundo, whether it is communist, whether it is parliamentary, whether it is democratic, whether it is republic, no? Whether it is anumang uri yan, no? Dinisenyo ito ng Diyos sa kabutihan. Ibig sabihin, gagawa ito ng gagawa dapat ng kabutihan sa kanyang mamamayan. Yun ang disenyo niya. At pumupuri siya at nagagantimpala sa gumagawa ng mabuti. Ang isang pamahalaan ay dinisenyo, maging ang mga namumuno rito, para sa ikabubuti ng kanyang mamamayan, para sa ikapupuri at gagantimpalaan ang mga gumagawa ng mabuti. Hindi yung mga gumagawa ng masama. Actually, sa Lumang Tipan din, ang Diyos ay nagbabangon ng mga leader upang ibaligtad ang isang uri ng pamahalaan, no, na masasabi nating sumasalungat talaga sa paggawa ng mabuti. Nangyayari yan, no? Sa Book of Judges, nangyayari yan. And then, ang pamahalaan ay tagapaghiganti ng Diyos at hadlang sa gumagawa ng masama. Yun ang makikita natin sa talata. Sinabi nito, ito'y sapagkat siya ay tagapaglingkod ng Diyos para sa iyong kabutihan. Ngunit kung ginagawa mo ay masama, matakot ka. Dahil hindi siya nagdadalang tabak ng walang kahinatnan, sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos, isang tagapaghiganti upang magdala ng puot at gumawa ng masasama. Now, anong relasyon nito sa Kristiyano? Minsan tayong may mga kaisipan, anumang mali ang gawin sa church, huwag kang magdedemanda. Anumang kasamaan ang gawin ng pastor o ng miyembro sa kanyang kapwa Kristiyano, huwag kang magdedemanda. Kasi sabi yun huwag kang magdedemanda. Well, unang-una, nais ko makita nyo, sinabi ni Apostol Pablo, no, ang gobyerno ay tagapaghiganti, no, sa kabutihan. Tama yung sinabi sa Romans chapter 12. Huwag kang maghihiganti. Ang Diyos ang hayaan mong maghiganti. Huwag kang magkakaroon ng personal vengeance. Ngayon, kung gusto mong gumawa ng tama, i-allow mo ang gobyerno na pumasok sa sitwasyon sapagkat siya ang tagapaghiganti ng Diyos. So kung mayroong pastor na nanggahasa ng miyembro at ikaw, masasabi natin, miyembro ng church na ginahasa, abay, idemanda mo yung pastor na yun. Bakit? Kasi hindi ka nagkakaroon ng personal vendetta sa kanya. Ginagamit mo yung authority ng gobyerno para ipaghiganti ka. Yun ang makikita natin sa iyong ikabubuti. Sa iyong ikabubuti, yung hindi ka mag-aal sa balutan para magrebelde at bumili ng baril at barilin yung pastor na yon, kung hindi gagamitin mo ang kapangyarihan ng gobyerno, dahil ang gobyerno idinisenyo sa ikabubuti ng kanyang mamamayan at bilang miyembro ng church, miyembro ka rin ng gobyerno. Mamamayan ka rin ng gobyerno. Okay? Maraming ganyang kaso sa church Pastor na nanggahasa. No?
binaliwala lang ng mga miyembro, maging yung mga magulang ng mga miyembro nyo, kasi pastor yan eh. Abay, demanda mo, ako na nagsasabi sa iyo. Gamitin mo ang otoridad ng gobyerno sapagkat ang gobyerno dinisenya yan sa kabutihan. Pastor na ng swindle ng kanyang mga miyembro. Ninakaw yung pera ng mga miyembro, isinama sa money-making scheme. Okay? Hanggang malusta yung mga pera ng miyembro. At sasabihin, patawarin nyo na lang ako na gastos ko yung pera ninyo. Abay, large scale estapa yun. Punishable by ano yun? Non-bailable. That is crime. Okay? Criminal act yan eh. So anong gagawin natin? Abay, gamitin mo yung gobyerno. May pahintulot ang Diyos. Kaya nga, nakikialam minsan ng gobyerno sa loob ng church kapag yung kanyang mamamayan ay ginagawa ng kasamaan at ginagawa ng krimen. At ikaw na miyembro, hindi ka nagkakasala sa Diyos, kahit lumapit ka sa gobyerno upang humingi ng tulong dahil sa kaapihan ginawa sa iyo. Hindi yung nasermonan ka lang ha, magdidemanda ka na, hindi yun ang point natin. Sometimes there are criminal cases that happen to the church at dahil yung offender, which is the pastor or the head of the church, okay, grabe lapastanganin yung mga miyembro kasing miyembro. Pero teka lang, may batas tayo ah. Sabi rito, ngunit kung ginagawa mo ang masama, mapapastor ka, mapamiyembro ka, mapadiakono ka, matakot ka. Dahil hindi siya nagdadalang tabak ng walang kahinatnan sapagkat siya'y tagapaglingkod ng Diyos na isang tagapaghiganti upang magdala ng puot sa gumagawa ng masasama. Sino yun? Yung gobyerno. At sino ang poprotektahan ng gobyerno? Yung naapi. Sipin mo sa church, ginahasa ka? Hindi ka ba naapi nun? Diba? Ninakaw yung buong kabuhayan mo. Hindi ka ba naapi nun? Minsan maraming nagagalit at tumututol sa akin. Bakit ikaw? Para bang sang-ayon ka na ang isang pastor idemanda? Abay, kung bago gumawa ng krimen eh. Bakit? Membro lang ba ang may karapatang idemanda? Makakapanood ka nga sa television eh. Mga hinuli ng pulis eh. Pastor na nanggahasa eh. Tumakas. Eh di, nagkaroon siya ng warrant of arrest. Hinanap siya. Hinuli siya. Ano yun? Forget, nakalagay yung titulo niya, pastor eh. Salba na siya sa anumang uri ng kahayupan na gagawin niya? Hindi po. Ako nagsasabi ako bilang isang mangangaral, bilang isang pastor. Bakit? Kasi alam ko sa hanay ko, maraming abusado. Sa hanay namin na ginagamit yung authority, maraming abusado. Maraming gumagawa ng mali. Abay, kung gumagawa ka ng mali sa mga tao, baka hindi ka Kristiyano, yun na nakakalungkot. Kaya lang, nasa posisyon ka pa, nung tinatawag nating nakapag-uutos ka sa mga tao, nakapagpapasunod ka sa mga tao. So dito, may batas na magpuprotekta sa kanyang mamamayan. At ang bawat miyembro ng church ay mamamayan din ng bansa na ito na pwedeng makatanggap ng tulong mula sa gobyerno kung siya ay nakatanggap ng kaapihan. Okay? Hindi lang yung nasermonan ka dahil mali ang ginawa mo bilang Sunday school teacher. Hindi yun ang issue natin. Alam natin there are grave sin that is done in the name of Christianity inside the church na minsan pinagtatakpan lang ng mga miyembro sa church. Bakit? Tinuruan siyang ganun eh. At ang paborito pang gamitin ng mga nasa posisyon, touch not my anointed. Kapag ginawa mo yan, papatayin ka ng Diyos. Well, teka lang. In the first place, dapat hindi ka gumawa ng mali. Sang-ayon ako ron sa Romans chapter 12. Personal revenge is wrong. Hindi ikaw mismo, no? Ang maghihiganti. Hayaan mo ang Diyos maghiganti. Ang Diyos ngayon ay nagbigay ng paraan upang mag-execute ng paghihiganti. Ano yun? Yung gobyerno. Sapagkat ang gobyerno ay itinatag ng Diyos sa ikabubuti ng kanyang mamayan. At tagapag-execute ng paghihiganti sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Tuloy po tayo. Si Pablo, ginamit niya ang kanyang pagiging Romano. Naalala nyo nung siya'y pinersecute sa Gawa 16:37 hanggang 39.
Ngunit sinabi ni Pablo sa kanila, pinalo nila kami sa hayag na hindi hinahatulan, bagamat kami mamayang Romano. Inihagis nila kami sa bilangguan, ngayon ay palihim nila kaming palalayain? Hindi, kinakailangan sila mismo ang pumarito at pakawalan nila kami. Iniulat ng mga sarhento ang mga salitang ito sa hukom, natakot sila nang marinig nila na sila ay mga Romano. Sila ay pumaroon at namanhik sa kanila, nang mailabas na nila sila, hiniling nila sila sa kanila na lumabas sa lungsod. Kumbaga dito, ginamit ni Paul yung pagiging Romans niya sapagkat pinersecute sila ng todo-todo dun sa lugar ng Philippi. Without due process, nangangaral lang naman sila ng salita ng Diyos doon. Nagpalayas pa nga sila ng masamang espiritu dun sa batang sinasapian doon. Tapos sinaktan sila, tapos kinulong sila without due process. And then para bang, sige, para wala lang nangyari, palalayain ko na kayong sikreto. Abay, ayaw ng ganun ni Apostol Pablo. Hayagan nyo kaming ginawa hayagan nyo rin kaming palayain. Unang-una dapat yung malaman, mga Romano kami. Abay, natakot sila. Bakit? Kasi ang Romano hindi dapat sinasaktan without due process. Roman citizen to si Paul mukhang yung mga nang-api sa kanya doon, hindi mga Roman citizen Subject ng Roman citizen, tapos aapiin mo yung Roman citizen. Ginamit ni Paul yung karapatang yun. Gawa 22:25. Nang iginapos sa Jerusalem ito nang iginapos na nila siya ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa pinunong kapitan na nakatayo sa malapit, matuwid ba para sa iyo na hagupitin ng isang taong taga-Roma na hindi pa nahatulan? Nang marinig ito ng kapitan, naparoon siya sa pinunong kapitan, ipinagbigay alam niya na sinasabi, mag-ingat ka sa gagawin mo. Ito ay sapagkat ang lalaking ito ay taga-Roma. Lumapit ang pinuno ng kapitan at sinabi sa kanya, sabihin mo sa akin, ikaw ba ay taga-Roma? Sinabi niya, oo. Sumagot ang pinunong kapitan, binili ko ng malaking halaga ang pagkamamayang ito. Sinabi ni Pablo, ako'y pinanganak na gayon. Agad na lumayo sa kanya ang mga nagsisiyasat sana sa kanya. Ang pinakapunong kapitan ay natakot din naman nang malaman na siya ay taga-Roma at sa dahilang siya ay naggapos kay Pablo. So makikita nyo rito yung fear niya, no? Nung malaman nila na ito si Apostol Pablo na ginapos tapos pinapalo nila, Roman citizen pala, without due process again. So hindi sinabi ni Pablo, huwag niyo akong apihin, lingkod ako ni Kristo, mangangaral ako, ebanghilista ako, misyonary ako. Anong pakialam nila sa iyo kung sabihin mo yung word na ganon? Kapag sinabi mo yung word na ganon sa ibang lugar, baka magulpi ka palalo Di ba? Dito sinabi niya, hindi niyo ito dapat gawin sa akin dahil Romano ako. Paul used his privilege being a citizen. Gawa 25:11. Ito ay sapagkat kung nakagawa ako ng anumang kamalian at anumang bagay na nararapat sa kamatayan, hindi ako umiiwas na mamatay. Ngunit kung walang katotohanan ng mga bagay na ipinaparatang nila sa akin, walang may kapangyarihang maibigay ako sa kanila. Ako ay aapila kay Caesar. So dito makikita natin, itong mga pag-apila kasi ito na ginagawa sa kanya, yung mga tao ron sa Jerusalem, umaapila na ibigay sa kanila si Pablo. At sila nga hatol kay Apostol Pablo ng kamatayan. Isipin mo si Apostol Pablo bilang Roman citizen, Roman citizen, aapila siya sa pinakamataas na hukom, parang Supreme Court. Pero ang pinakamataas na hukom nun si Caesar yung emperor nila. So makikita mo rito ang isang ordinaryong Romano, kayang humarap sa isang hari upang iapila ang kanyang kaso. Well, sa sistema natin ngayon, hindi ganyan. Okay? Maaari ngayon, may internet na. Kapag merong kaapihan na nangyari, umaapila kasi sila kay Presidente Duterte, okay? At nananawagan sila na dinggin yung kaso nila. Pero dadaan yun sa proseso natin, sa hukom. Pero dito hindi. Makikita natin, makakaapila siya sa pinakamataas na pinuno nila at aharap siya sa pinakamataas na pinuno nila. And during that time, si Caesar. And then tingnan natin yung word na tabak na ginamit, sa verse 4. Matakot ka dahil hindi siya nagdadalang tabak ng walang kahinatnan sapagkat siya ang tagapaglingkod ng Diyos na isang tagapagiganti upang magdala ng puot sa gumagawa ng masasama. Anong makikita natin dito? Unang-una yung word na tabak rito may kinalaman sa parusang kamatayan or anumang parusa. Ibig sabihin, kung ikay maghihiganti at magpaparusa, hindi ka pwedeng maghiganti
ng personal or personal revenge. Kung magpaparusa ka, ang magpaparusa doon sa gumawa ng kasamaan sa iyo ay ang gobyerno. Okay? Sapagkat sila inatasan ng Diyos sa paghiganti, sa pagbibigay ng parusa. At yung word na tabak dito, kapag ito'y pinag-aralan nyo, isang uri ng sandata ito na ginagamit nila sa pamputol ng ulo. Hindi ito yung short sword na ginagamit, no? Doon sa ginagamit ng mga Romano sa kanilang dala-dala sa labanan. Hindi, kundi ito yung malaking broadsword na ginagamit kapag magpuputol ka ng ulo. Okay? Kapag nakapanood ka ng mga pinuputulan ng ulo sa Saudi Arabia, makikita mo yung tagaputol ng ulo doon, hindi itak ang dala, kundi malaking sword talaga, talagang pangtabas ng ulo. At ang makikita natin dito, ito'y kumakatawan sa tinatawag nating parusang kamatayan. Bagamat alam natin, tayo sa Pilipinas, walang parusang kamatayan, isa ito sa kahinaan na masasabi natin ng hindi pagsunod sa direktang utos ng Diyos. Ayaw nila sundin ng Diyos eh. Pinagkasunduan nila eh. Nung time ni Marcos, mayroong parusang kamatayan. Nung time ni President Estrada, may parusang kamatayan. Okay? Tapos, alam ko, may parusang kamatayan pa rin ngayon, kaya lang hindi sinusunod eh, or hindi ina-execute. Or wala tayong parusang kamatayan. Well, sinasabi nila hindi naman deterrent sa evil yan. Anong hindi deterrent? Kapag sinabing deterrent, hadlang sa kasamaan. Anong hindi hadlang sa kasamaan? Abay, kapag merong capital punishment, patayin mo yung mga kriminal na under talaga sa capital punishment dahil talagang krimen yung ginawa nila, mababawasan sila. Talagang hindi mababawasan ang kriminal sa buong mundo. Bakit? Kasi may mga ipinapanganak na tao at ang mga tao makasalanan. Di ba? Kung lalabas at lalabas ang pagiging makasalanan ng isang tao dahil tayo pinanganak na makasalanan, talagang makakagawa tayo ng krimen. In its peak, sa pinakarurok nito. Pero kaya nga may government eh. Siyang nagiging tagapigil. Siyang nagiging hadlang sa kasamaan na ibinigay ng Diyos upang pangasiwaan ang mga mamayan. Pero nais kong makita ninyo, sa Biblia, may capital punishment na. Genesis 9:6. Sino man magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay padadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Mateo 26:22. Sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan nito. Ito'y sapagkat ang sino mang gumagamit ng tabak ay tabak sa tabak din mamamatay. Gawa 25:11. Ano yung sinabi ni Paul? Ito'y sapagkat kung nakagawa ako ng anumang kamalian at anumang bagay na nararapat ng kamatayan. So ina-acknowledge ni Apostol Pablo, no, na may mga kamalian na kung saan ang kahinatnan nito ay nararapat ng kamatayan, hindi ako umiiwas na mamatay. So kung sinabi ni Apostol Pablo, kung ako'y nakagawa ng mali, at itong mali na ito ay kinakailangan kong pagbayaran ng aking buhay, handa akong mamatay. Well, ang tawag po ron, capital punishment yun. Ina-acknowledge po ng Biblia yung kamatayang o yung parusang kamatayan. Of course, hindi naman kinakailangan yung capital punishment ang alisin mo eh. Ang dapat ayusin mo yung justice system. No, yung tamang paghatol. Kinakailangan kung ito talagang taong ito talagang papasok doon sa tinatawag nating parusang kamatayan, kinakailangan talagang masusi. Yung paraan ng pag-iimbestiga, yung paraan ng paghatol, beyond reasonable doubt, walang pagdududa, na dapat talagang patawan ito ng parusang kamatayan. Kesa yung, syempre, may mga alingas-ngas na, puro mahihirap lang naman kasi ang namamatay eh. Walang mayayaman na namamatay dun sa tinatawag nating capital punishment eh. Yung capital punishment, walang kasalanan yon. Ang may kasalanan, yung sistema, yun dapat ang ayusin. Maging masusi at maging masinsin. Okay? Whether mayaman o mahirap, walang pipiliin. Sa communist country, China nga eh. Okay? Walang pinipili ron. Mapamilyoner ka, mapabilyoner ka, kapag ang kaso mo capital punishment, talagang papatayin ka. By lethal injection or firing squad. Naalala ko dati nung pumutok ito sa China eh, no?
yung gatas, hinaluan ng melamine na yung ginagamit sa paggawa ng plastic kasi ganun din ang pulbo nun eh. Okay? Kaya maraming gatas na ibinan dito na nanggaling sa China. Kasi unang pumutok sa China yun eh. Yung mga bata nagkakaroon ng sakit sa kidney, ang daming namatay. Mapasanggol, mapabata. Yung pala, yung kumpanya na yun, yung sales manager tsaka yung may-ari, abay pambihira. Hinaluan ng melamine yung gatas para mabawasan yung cost. No? Talagang capital punishment ang inabot ng dalawang yun, parehong patay. Isipin mo ba naman ihalo mo yun na yung pulbos nun ihalo mo dun sa gatas ng bata para hindi naman mahalata. Yung para bang alam niyo ba kapag yung sabon, halimbawa Tide, Surf, alam niyo ba hindi ba purong sabon yan? Ang iba diyan may chalk. May chalk. At saka yung mga corn beef na kinakain natin, na delata, na sinasabi natin. Yung iba diyan, anong tawag diyan? May halo siya na hindi totoong beef. Okay? Yun doon, ganun din ang ginawa. May gatas siya, pero may halo siya, hindi gatas ang inihalo. It so happen, naka-apekto yun sa mga kidney ng mga bata sa China. Unang pumutok yun doon. Ang daming namatay na bata. Montik na madamay tayo rito sa Pilipinas. Kaya ibinan yung gatas nila na galing sa China. Well, death penalty ang inabot ng dalawang yun. Well, dito makikita natin sa verse Gawa 25:11, hindi iniiwasan ni Apostol Pablo ang capital punishment. Bakit? Kasi during that time, ina-acknowledge nila na merong capital punishment nga. Ngayon, kung gusto natin sa gobyerno natin, if they want to listen to the advice of God in His Word, ipasok uli nila ang capital punishment. Deterrent to the crime yan. Alam niyo nung kapanahonan ni Marcos, bakit konting addict? Kasi nung time ni Marcos, may pinahiring squad na drug lord. Televised yun sa telebisyon. Yung pinahiring squad, drug lord yun. Talagang tinelevise nila. Ang daming natakot nun. Talagang natakot sila. Dahil seryoso, yung presidente natin during that time, para sa pagsugpo sa drugs. Tandaan nyo, ang drugs nung panahon pa ng Kastila yan eh. Basahin nyo lang yung No Limit Tangere, makikita nyo. May mga drug addict na nung kapanahonan na yun eh. Okay? Hanggang ngayon. Pero nung kapanahonan ng ating Presidente Marcos noon, may paraan siya para masugpo ito at magbigay ng takot sa mga tao. Firing squad ang ginawa doon sa Chinese drug lord na namatay rito sa Pilipinas. Pangalawa, pagsuporta sa pamahalaan. Makikita natin dito, simple lang to. Kaya nga magpasakop ka hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa budi. Magpapasakop ka dahil takot ka, baka magalit sa iyong gobyerno, o kaya dahil sa budhi, dahil nga having a clear conscience. Okay? Magpapasakop ka sa government because you will not have a clear conscience kung hindi ka magpapasakop sa gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis sapagkat ang mga kapamahalaan ay may mga natatanging tagapaglingkod ng Diyos na nakatalaga sa gawaing ito. Verse 7, ibigay sa bawat isa ang anumang dapat niyang tanggapin. Kung ang dapat ibigay ay buwis para sa nakasasakop, magbigay ng buwis na yon. Kung buwis sa sariling pamahalaan, ibigay ang buwis na ito. Kung dapat mong ibigay ay takot, dapat kang magdala ng takot. Kung ito ay karangalan, magbigay ka ng karangalan. Tatlong bagay ang nais kong makita ninyo. No? Unang-una, sa pagpapasakop sa pamahalaan, sa pagsuporta sa pamahalaan, magpasakop tayo sa pamahalaan. Okay? Tandaan nyo, yung mga stoplight dyan, nagre-represent yan ng pamahalaan. Yung pedestrian lane, nagre-represent yun ng pamahalaan. Okay? Minsan nga, pag nag-o-observe ako na mukhang hindi na naintindihan ng tao yung stoplight no? Kapag red, lakad pa rin. Pag red, minsan ayaw umalis. Lakad lang. Pag green, lakad rin. Kumbaga, walang pinipili Kahit ang bibilis ng takbo ng mga sasakyan, meron na mga overpass. Ayaw umakyat ng overpass. Gusto pa rin tumawid dun sa alanganing tawiran. Pag nabangga, abay kaawa-awa naman din yung nakabangga. No? Kung hindi ka tumawid doon sa
lugar na alanganing tumawid at walang tawiran, hindi ka mababangga. Kung may overpass, doon ka tumawid. Ginawa nga ng gobyerno yun para tawiran mo Kalawa, pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Okay? Dito makikita natin kung tayo, lahat naman tayo, no? Bumili ka lang ng McDo, may bat na kagad yun Lahat yata ng ikinikilos natin sa gobyernong ito, may buwis. Well, of course, may mga pare, mga pastor, exempted kami sa pagbabayad ng buwis. Unless kung may mga property yung church at yung property ng church ginagamit at ito ay nagpa-profit ng income, kinakailangan magbayad ng buwis. Pero as long as it is church, ayon sa batas ng separation of church and state, okay, libre ang church sa pagbabayad ng buwis. At ang nais kong makita ninyo rito, kung tayo nagtatrabaho at kinakailangan tayo magbayad ng buwis, kung ikay isang businessman, wag mo nakawin ang buwis ng gobyerno. Okay? Wala itong kinalaman kasi gobyerno natin hindi inilalaan sa tama yung buwis na ibinabayad ko Nung Roman time, ganun din ang ginagawa ng mga Romano. Hindi lahat ng binabayad ng buwis ng mga taong nasasakupan nila, ginagamit ng mga Romano sa tamang paraan. No? Yung Roman Empire, ginagamit nila sa tamang paraan yung buwis na ibinabayad ng mga tao sa kanila. Ang point doon, inutusan ka magbayad ng buwis ng Diyos at ng gobyerno, therefore magbayad ka ng buwis. Okay? Hindi yan nangangahulugan dahil nagbayad ka ng buwis at gusto mo pang, of course, gusto nating makita kung saan mapupunta yung buwis natin. At kung hindi mo makikita, hindi ka na magbabayad. Lalo ka talagang uusigin ng gobyerno niyan. Nung time ni Jesus Christ, ganun din naman ang nangyayari sa Roman Empire. Okay? Hindi nila kino-question kung saan pumupunta yung buwis nila. Pero tayo, may kalayaan tayong tanungin natin. Ang utos sa atin, magbayad tayo ng buwis. Huwag natin nakawin. Okay? Yung mga kapatiran natin ditong nasa negosyo. Okay? Kung kayo nasa business, may tinatawag dyan na may tinatawag na dalawang aklat or dalawang book. Yung original book na nandun lahat talaga nakasulat, yung tama, at yung ipinakikita nyo doon sa tinatawag nating gobyerno para mas mababa ang ibuwis sa inyo. Ay pagnanakaw ang tawag doon. Hindi kasi sikat sa ganon. Sipin mo, Kristiyano ka, Kristiyanong negosyante, tapos magnanakaw ka. Masakit magsalita si Pastor Doy. Kung ganun talaga sinasabi ng Biblia bakit hindi? Diba? Tapos yung nanakawin mo, bibigay mo sa church. Yun ang masakit doon. No? Para, okay na ako sa Diyos. Kasi, nakapagbigay na ako sa church Nakapagbigay na ako sa gawain niya. Hindi, gumawa ka na lang ng tama. Huwag kang magkaroon ng dalawang aklat. Isang aklat lang, kung ano talaga yung totoo. At kung magkano yung ibubuhay sa'yo, yun ang tanggapin mo. Ganun talaga Nandito tayo nabubuhay. Maaring nakikinabang tayo sa tinatawag nating yung pribileyo ng gobyerno natin, o kung hindi man, nasa mundong makasalanan tayo. Nasa gobyernong hindi tayo perpekto. Tandaan natin, darating ang isang araw na magkakaroon tayong gobyernong perpekto. Si Kristo ang naghahari mismo. Pero hanggang ngayon, kinakailangan magbayad tayo ng buwis. Huling-huli, paggalang sa pamahalaan. Dito maraming pagkukulang kahit mga Kristiyano. No? Yung walang respeto sa pagsasalita, okay? Yung paglalait, pagmumura, ipanalangin na lang natin. Utos naman yun sa 1 Timothy chapter 2. Ipanalangin natin, maging yung barangay captain natin, konsihal, congressman, senador, presidente. Minsan lahat tayo bumabagsak dito Yung paggalang sa pamahalaan. Mas gusto natin light-lightin, lalo na may Facebook ngayon, no? May Messenger. Pwede kang mag-post doon. Ako, sangkatutak. Maririndi ka minsan sa panlalait sa gobyerno na ginagawa. Pero dapat nating malaman na ang gobyernong ito, tagapaglingkod to ng Diyos. Mga ministro din to ng Diyos. Itinatag ng Diyos. Nababanggit ko dati, naalala ko kapag nagpipreach ako, isa sa mga pangyayari sa buhay ko na humingi ako ng tulong sa pulis mga 2 beses. Yung pulis sa airport at saka yung pulis dun sa San Juan. Kasi nga, ewan ko na, ikwento ko na yata ito noon sa inyo, no? Umuwi kami ng gabi noon, kasama ko mga bata, maliliit pa kami. Galing kaming Green Hills kasi sa Green Hills,
doon inilagay yung parang COD, yung dating COD na para bang display na maganda. Sa Green Hills nilagay yun. Maliliit pa mga bata nung doon inilipat yun, hindi na sa COD Cubao. Aba, wala kami masakyan talaga. Talagang ang haba pa ng pila ng sakayan. Wala naman kami sasakyan nun. So ang ginawa ko, lakad na lang muna kami, papuntang intersection dito sa may Santolan. And then habang naglalakad kami, may dumaan na mobile ng pulis, pinara ko yung mobile. Pinara ko yung mobile. Sabi, sir, bakit to? Sabi ko, sir, kita mo naman, may 3 akong bata. Baka pwede nyo lang akong maihatid doon sa makakasakay kami. Sabi ko, saan ba ruta nyo? Mga taga-pulis San Juan yun. Dito lang ho, sa may sabi ko, sige, sakay nyo lang kami. Isinakay naman kami, tapos kinausap ko, kinamusta ko. May pambihira, yung mga, dahil mga taga San Juan para sila, yung mga kakilala ko, kakilala rin nila. At yung ibang sinasabi ng hepe, kapitbahay ko pa. Di nagpakilala ko. Sabi ko, kapitbahay ko itong taong ito. Tapos yung sinasabi ninyo, kaklase ko pa yan nung high school. Mga pulis San Juan din. So, opportunity yun. During that time naman, meron din akong pagkakataon, nawalan ako ng pera sa airport. Lapit ako ngayon sa airport police. Lapit ulit ako sa airport police. Sabi ko, sir, yung kaibigan ko, nakakalimutan akong bigyan pamasahe pa uwi. Sa San Juan pa ako nakatira. Sabi ko, sa San Juan pa ako nakatira eh. Alas 4 ng madaling araw. Hinatid ko siya alas 3. Sabi niya, lalabasin niya ako. Mukhang nakasakay na ng eroplano. Hindi ako nalabasan. Wala akong pera-pera. Sabi ko, meron akong real dito. Sabi ko, meron akong ganito. Baka pwede niyang palitan ng peso. Bigyan niyo lang ako ng 50 pesos, so uuwi ako ng San Juan. Sabi ko, pag nahulugan ako nito, maglalakad ako. Ginawa naman, pinalitan ng airport police. Hindi ako natatakot lumapit sa kanya dahil alam ko, ministro din sila ng Diyos. Tinawag sila bilang tagapaglingkod ng Diyos. So, kung mag-execute man sila ng paghiganti, tagapaglingkod sila ng Diyos eh. Kinakailangan sa kanila ng paggalang bilang mga taong naglilingkod. Of course, ako rin naglilingkod sa Diyos. Of course, inaasahan ko rin yung paggalang sa tao bilang lingkod ng Panginoon. Pero bilang mga Kristiyano, tulungan nawa tayo ng Diyos na laging ipaalala sa atin to. Hindi tayo maging kritiko ng gobyerno, kundi ipanalangin natin. Purihin din natin sila kung may mabuti silang ginagawa. Okay? Pwede nating bigyan ng pansin kung may mali silang ginagawa. At maipaalala na sila'y mga lingkod ng Diyos, itinalaga ng Diyos, sa ikabubuti ng kanilang mamamayan. Kaya dapat gumawa sila ng tama. Tignan natin, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo at pagkatapos dito matatapos na ako. Mateo 22:17 hanggang 21. Sabihin mo nga sa amin ano ang iyong palagay. Naaayon ba sa kautusan ang magbigay kay Caesar ng buwis pandayuhan o hindi? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang kasamaan. Kanyang sinabi, bakit ninyo ako sinusubukan kayong mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang perang ginagamit na buwis pangdayuhan. Dinala nila sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, kaninong anyo ang narito at patungkol kanino ang nakasulat dito? Sinabi nila kay Caesar. Sinabi niya sa kanila, ibigay nga ninyo kay Caesar ang mga bagay na nauukol kay Caesar, ibigay ninyo sa Diyos ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Mateo 17. Nang sila'y dumating sa Capernaum, ang mga maniningil ng buwis ng templo, dalawa yan iba yung maniningil ng buwis ng dayuhan, iba yung maniningil ng buwis sa templo. Alam niyo ba may temple coin din yun during that time na ginagamit nila. Kaya yung sinabi ni Kristo, render unto Caesar the things that are Caesar and render unto God the things that are God. May mga bagay na pwede kang ibigay para sa gobyerno, may mga bagay na pwede kang ibigay para din sa Diyos. Basahin natin to. At sila'y dumating sa Capernaum, at ang mga maniningil ng buwis ng templo ay lumapit kay Jesus. Itong templo ba nito, may kinalaman ito sa mga Romano? Hindi. Templo to sa Jerusalem. Sinabi nila, hindi ba nagbabayad ng buwis ang iyong guro? Sinabi niya, oo, nagbabayad. Nang makapasok na siya sa bahay, kinausap muna siya ni Jesus. Sinabi, Simon, ano ba ang palagay mo? Kanino naniningil ng bayarin at buwis pangdayuhan ang mga hari sa daigdig? Naniningil ba sila sa kanilang mga anak o sa mga dayuhan? Sinabi ni Pedro, sa kanilang mga dayuhan. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon, di saklaw ang mga anak. Gayon man, upang hindi nila tayo katisuran, pumaraon ka sa lawat, ihulog mo ang kawil, kunin mo ang unang isda na iyong mahuhuli. Kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, makakita ka ng isang
Salaping pilak, kunin mo at ibayad mo na buwis mo at buwis ko para sa kanila. Ang tanong ko, si Kristo ba, in-recognize niya ang pagbabayad ng buwis? Yes. Si Jesus Christ ba, religious leaders? Yes. Pastor, bakit hindi kayo nagbabayad ng buwis? Ang mga pare, ang mga ministro, ba't hindi nagbabayad ng buwis? Kasi privilege yan na ibinigay ng gobyerno. So, we are taking that privilege. Okay? Na ibinigay sa amin ng government. So, yun lamang po, no, makikita natin. Dalawang bagay ang pinag-aralan natin sa umagang ito. Pagpapasakop sa pamahalaan, pagsuporta sa pamahalaan. Kung magsusuporta tayo sa pamahalaan, suportahan natin ito ng ating paggalang, suportahan natin ito ng pagbabayad ng buwis, suportahan natin ito nung tinatawag natin pagpapasakop. Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. At kung may tanong man kayo rito, pagdating sa usaping may kinalaman sa gobyerno at may kinalaman doon sa tinatawag nating tungkulin ng gobyerno maging sa kanyang mga mamamayan inside the church, abay maganda mapag-usapan nga na talaga natin yan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa umagang itong pinagkaloob mo. Isang pribileyo na maipangaral muli ang karapatan ng aming gobyerno sa buhay naming mga mamamayan bilang miyembro ng Marikina Valley Bible Baptist Church. At ang dalangin ko, Panginoon, tulungan mo ang aming church na gawin namin kung ano ang may ko-contribute naming mabuti sa aming bayan, sa aming bansa, sa aming barangay bilang isang mamayan. Tulungan mo hindi kami maging pasanin, maging sakit ng ulo, maging pahirap, kundi tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maging pagpapala sa aming gobyerno. Tulungan mo maipanalangin namin at maalala namin from time to time to pray for our government, to help our country, at gawin din namin ang aming tungkulin bilang isang mabuting mamayan. Magpalaki kami ng aming mga pamilya na handang sumunod at matakot sa gobyerno. Salamat sa oras nito, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Brother Paul, baka pwede ikaw munang mag-usher. Usher nga pala yung lalagyan. An? Pakikuha. Yan. Sige, ikaw na muna mag-pray. Sige, mag-pray tayo. Paul. Let's pray. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo muli sa natapos po, Panginoon, na pangaral niyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Salamat, Panginoon, sapagkat nagsilbi po itong aral po, Panginoon, sa amin. At nawa, Panginoon, ito po'y matupad sa aming mga buhay, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po'y dadako sa pagbibigayan. At kayo po ang siyang magbigay, patuloy, Panginoon, ng magbigay ng malinis na puso sa amin, na nandun, Panginoon, yung kagalakan upang makapagbigay po sa inyo. Salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again, pinapaalala ko po na si Nanay Karing, tama ba? Sa Kogyo St. Peter nakaburol. Malamang ito yung Kogyo sa Mark, saan banda to? Yung tapat ng Shell na gasolinahan, no? At naalala ko dito rin naburol si brother yung tatay ni Allen, si brother Carpio, no? Doon din naburol. So ganun din yung asawa yata ni Auring, doon din naburol sa St. Peter. Kung makakabisita po kayo kay brother Rene, mas mabuti po yun, no? Sikapin po namin makapunta mamayang hapon after lunch to visit him and to give something for him in behalf of the church. Tumayo po tayong lahat at tayo po tama ba? Ha? Monday pa ibuburol doon. Okay, tumayo po tayong lahat, no? Again, correction po, Monday pa ay buburol. Ngayon, pag pumunta kayo ron, wala kayong makikita, no? So, Monday pa pala. Sa Monday pa pala. Okay, may ibuburol doon. So, sige. Wala pa ngayon. So, as far as Sister Ann is concerned, siya po ang may connection kay Brother Rene kasi ngayon. So, Monday pa pala. Kaya, ordinary day po, no? So, again, inuulit ko po, paalala,
Akala ko ngayon nakaburol na. So, hindi pa po pala ngayon nakaburol, Monday pa pala. Sige, manalangin po tayo. Salamat sa gawain ito, Panginoon, sa natapos na gawain ngayong umaga. At aking ipinapanalangin na patuloy na bigyan mo ng comfort si Brother Rene sa kanyang buhay bilang kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Makatulong na rin kami makapaghatid ng kaaliwan sa kanya. At ipinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran namin na sa mga oras na ito maaaring may karamdaman, Sister Ami, I pray for her, si Kuya Pres, Panginoon, dalangin ko siya. Meron siyang isinasagawang home Bible study via internet. I just pray na tulungan mo siya at bigyan mo siya ng wisdom sa kanyang gawain at ingatan mo rin siya sa kanyang pangangatawan. And also I pray, God, for our people na mapaalala sa kanila, Panginoon, na isang pribileyo ang makapanambahan at magawa ang kalooban mo. Kaya tulungan mo sila, Lord, na maalala ang gawain ng paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Amen. Okay. Salamat po, mga kapatid.